Sa isang silid, habang nag-uusap ang mga prisoner, may isang guard ang sumigaw sa kanila, na bilisan daw nilang lumabas. Lahat ng priso ay pinalabas sa kanilang mga silda. Nagbilang ang mga prisoner, at sabi ng guard, na mga walang silbi daw silang lahat at kung mag-uusap at magsesalita sila, babarilan daw sila ng mga guard. Kapag nilabag nila ang mga bawal, isipin daw ng mga priso na pinanganak silang bobo. Napansin ni Baki ang isang priso na palakad-lakad lang, at hindi ito nakatayo. Sinabi ng guard na ito na ang kanilang bagong buhay. Napansin ni Baki si Mr. Second na kinuha nito ang sigarilyo ng isang guard, at sinindihan niya ito at parang wala lang sa guard ang ginawa niya. Ayon kay Baki na impossible nagyosi pero hindi man lang ito sinita. Lumapit si Mr. Second kay Mike Tyson. Tinanong ito na kung ano ang agahan nila. Sagot ni Mike ay pork and beans daw, at agad itong sinapak ng gwardya. Sinapak niya ito. Nagulat si Baki, at pinapunta na sila sa cafeteria. Kumain na sila. Nakakapagtakang kumikilos ang mga guard na para bang hindi nila nakikita ang ginagawa ni Mr. Second. Siya lang ang namumukod tanging may kaya gumawa ng kung ano ang nais nito. Wala miski isa sa 1,000 mga priso ang nagrereklamo dahil iba ang pagkain niya. Sa oras na ito, tumayo si Mr. Second, at lumapit ito sa guard. Sinabi niya na kung isang bagong baril ba ang nakita niya sa guard. Kinuha niya ito ng sobrang bilis, natatakot na nga ang guard, at biglang tinutok nito ang baril sa ulo niya, at agad niya naman itong binalik sa guard. Pero ang nakakagulat ay ang ginawa sa harap ni Mr. Second. Ayon sa tatang na parang hahamunin daw ng malaking tao na ito si Mr. Second. Ayon sa tatang na may alam daw ito sa sumo wrestling, at sa ilang araw lang lumipat siya sa mixed martial arts, at agad ito na naging champion. Gamit lamang nito ang kanyang pambihirang lakas kaya't nakulong siya dahil sa pakikipaglaban sa kalye. Nagsalita bigla ang malaking tao na ito. Sabi niya na kung ang nasa harap ba daw niya ang tinatawag na Mr. Second. Ayon sa kanya kung siya ang Mr. Second, siguro tatawagan niya ang kanyang sarili bilang Mr. First. Dahil nahirapan sa paggamit ng kutsara hinati niya ito, hindi may kakailan na malakas din talaga ang tao na ito. Pinakita ni Mr. Second ang isang kutsara. Tignan daw ito ng malaking lalaki. Ayon sa kanya na sobrang flexible daw nitong kutsara, at sobrang lambot, at bigla niya itong tinupi-tupi, dahil dito hinagis na ng malaking lalaki ang lamesa, at nagka-ketchup nga yung mukha ni Mr. Second. Nagulat ang mga tao. Tinutukan ng baril ang lalaki, subalit pinigilan ito ni Mr. Second. Ayon sa bigman kung gusto daw ni Mr. Second talunin ang kagaya niya, gamitin daw nito ang tunay na lakas, wag yung peking magic. Ayon kay Mr. Second na ang pagkain ang pinakahinihintay ng mga priso, at inagaw daw ng bigman ang pagkain sa kanila, isa daw itong krimen, at agad na kumuha ng baril si Mr. Second, at inabot nito sa bigman. Ayon dito na maganda daw ang naisip ni Mr. Second, binigay daw ni Mr. Second ang baril sa kanya, kaya wala na itong palusot kung matalo siya, agad itong ni-reload ni Mr. Second, kinuha ang kamay ng lalaki, at ipinahawak ito sa kanya. Ayon kay Mr. Second na hawakan daw niya ito na mahigpit, at iputok niya, na bigla ang bigman. Ayon sa kanya na kung sa tinjan daw ba ni Mr. Second hindi niya ito ipuputok, sinubukan nitong hatakin ang gatilyo, subalit hindi ito pumutok, at biglang sinipa ni Mr. Second ang bayag ng bigman, at sobrang sakit nga nito. Ayon kay Mr. Second na ngayon araw ay magandang mamatay. Ayon sa bigman na kung ano ang ginawang style ni Mr. Second, sinagot siya nito na ang style na ginamit niya ay sumo wrestling. Hindi daw kaya ni Mr. Second kung sumo wrestling ang pag-uusapan, subalit pumayag ito sa bigman na kung gusto niya ito. Pinaalam ni Mr. Second na gagamitin daw nila ang gym pagkatapos kumain. Pagkadating nila sa gym, may 3 guard ang nais magbantay, at nagsimula na nga niyakap nga ni Mr. Second ang lalaki. Sinubukang buhatin ng lalaki si Mr. Second, subalit hindi daw nito kayang mabuhat. Impossible daw na mabuhat niya si Mr. Second, dahil alam daw ni Mr. Second ang kanyang gagawin, at sinamapal nga niya ang tinga ng lalaki, kumuha ng buhok, at pinasok ito sa tinga ng lalaki, at biglang hinatak, at natamba nga ang bigman na ito. Ayon dito na hindi daw ito basta-bastang magpapatalo, sinubukan nitong umatake, subalit tatamba ulit ito. Umalis na nga si Mr. Second,
at nagyosi palabas. Lumapit ang isang guard at tinutukan nito ang ulo ng big man, ayon dito na kung ano ang ginagawa nito sa gym ng mag-isa, at binaril niya ito sa ulo. Pagkabalik ni Mr. Second sa cafeteria ay nandito pa din si Baki. Ayon kay Baki na alam na daw niya kung bakit ito tinawag na Mr. Second, dahil siya ang pangalawa sa pinakamalakas, at malapit na daw magtatapos ang panahon ni Olivia bilang Mr. Unchained, dahil dinadaan na lang daw ni Olivia ang lahat dahil sa lakas niya, at sinabi niya kay Baki na sobrang dull-dull daw nito, at hinampas si Baki. Subalit nakuha niya agad ito, at ginaya niya ang ginawa kanina ni Mr. Second sa kutsara, at pinalibutan si Baki ng mga guard, kaya't nilagay siya sa ibang silid, at iba ang pagkakaposa sa kanya, at dahil kainan na, binuksan ng tatang ang silid ni Baki, at dumawla ito ng pagkain. Ayon sa tatang na mahirap daw ngayon sa sitwasyon ni Baki upang ganamit ng kamay niya, kaya't ang tatang na lang ang nagpakain sa kanya. Kweninto ni tatang kung sino nga ba si Mr. Second. Ayon dito na isa din itong presidente ng di gaanong kilala na bansa. Ang ginagawa noon ni Mr. Second na pagiging pirata at hinaharang niya ang mga barko na may pasahero, at kinukuha niya ang mga pera at alahas ng mga pasahero. At noong 17 years old nito, nakita niya na inaalila ang mga kalahi niya, kaya't nagpa siya na ito, dahil ang presidente ng Amerika ay ayaw na ayaw sa mga taong tulad ni Mr. Second. Inutos nito na bombahan ang isla ni Mr. Second, at biglang dumating ang isa sa mga tauhan ni Mr. Second. Pinaalam nila na kaya nilang mang-hijack ng mga eroplano, kahit hindi gumagamit ng armas, at pinapanood nito ang isang video sa president. Nagulat ito dahil nasa harap daw ng bahay niya si Mr. Second. Papasok na daw ito sa bahay. Pagkapasok nito nandoon ang asawa ng president, at mukha itong takot. Pinakita nga ni Mr. Second na kaya nitong pasukin at parang wala lang sa kanya ang Secret Service ng President of America. Tinanong ni Baki na kung bakit nakulong si Mr. Second. Ito ay dahil sa gusto nitong talunin si Mr. Olivia, at katulad din ito ni Baki. At habang nagkukwento ang matanda, may biglang pumasok sa silid ni Baki na guard, at ayon dito na mukhang nag-enjoy daw sila sa pakikipagkwentuhan nilang dalawa, at biglang hinampas nito ang kuko ng matanda. Ayon dito na bawal daw makipag-usap, tinutok ni Tony sa matanda ang isang baton, at biglang tumalsik itong sombrero ng guard. Ayon kay Baki na ang guard daw ang paparusahan. Walang mangyayari kapag sinaktan nito ang matanda. Nais nitong isisi kay Baki na si Baki daw ang nagpasimula ng gulo, at inosente daw ang guard. Hahampasin na sana niya si Baki subalit, sinipa ni Baki ang guard, kaya tumalsik ito palabas ng silid. Hinampas-hampas pa ito ng guard, subalit hindi niya nataman si Baki. Sinipa-sipa nga lang ito ni Baki. Muntik na sana itong mahulog, subalit kahawak ito kay Baki. Kaya't hinatak niya ito pabalik. Nagulat ang guard dahil akala niya hahayaan lang ni Baki na mamatay siya, dahil sa sinabi ni Mr. Second na kahit ano pang gawin ni Baki walang kapalit ang iyon, dahil isang kano ang guard. Ayon sa guard na wala daw siyang ire-report. Pagkatapos ni Baki makulong na mag-isa, binalik na ito sa regular na kulungan. Dito nga ay nagtatrabaho si Baki. Inatasan siyang maglapag ng pundasyon sa 100, at kasama nga ni Baki si Mike Tyson, at sabay silang dalawa na kumain. Pagkatapos ng trabaho, nais ni Mike maging world title na undisputed heavyweight title, at may inutos nga na mga tao ang chairman, upang patayin si Mike Tyson, at hindi na ito makabalik sa pagbaboxing. Dito nga ay pumasok na nagtatlong na siyang papatay kay Mike Tyson. Kahanga-hanga ang kombinasyon nila, mayroon na silang reputasyon, at dinala na nga nila si Mike Tyson sa isang field. Ayon kay Mike na hindi ito nakakatawa, ayon sa tatlong kumag na ito, ang kahinaan daw ni Mike Tyson ay ang kanyang muscle mass. Ayon kay Mike Tyson na mukha daw mga amateur ang makakalaban nito. Ayon sa mga lalaking ito na hindi daw sila mga amateur, may mga experience na sila sa mga martial arts. Pagkatapos nito ay inatake na nila si Mike Tyson, sinapak na ito ng isang kumag, at sinipa nga nila ang footwork ni Mike Tyson, at sinampal nga yung mukha niya. Dahil dito pinagtulungan nila si Mike Tyson, at dahil sa sobrang sakit nito, sumigaw si Mike Tyson. Hinabol ni Mike Tyson ng isang kumag, subalit hindi niya ito naabutan. Pagod na si Mike Tyson dahil sa kakatakbo. Ayon kay Mike Tyson na ano bang ginagawa nila,
Pakikipaglaban daw ba ang mga ito, at biglang sinipa nga yung likod ng ulo ni Mike Tyson. Dito nga ay pinagtulungan nila si Mike Tyson, at parang hindi nga ito nakaganti. Panay sigaw panay sipa sa mukha, may dugo na lang lumalabas sa mukha ni Mike Tyson, at yumuko na nga ito, tumakbo ito. Pagkatapos ni Mike Tyson pumunta dito sa corner, at pinakita nga niya ang kanyang peek-a-boo style, naisip ng tatlong kumag na ito na gumamit din sila ng boxing. Abangan part 3.